mamumulubi ka dito sa Canada kung Pinoy ako! salamat sa Diyos at mayroon na naman po tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos. Na sana po kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. At doon po sa mga bago pa lang sa akin channel, ako po ay licensed financial professional. Kaya kung kailangan nyo po ng personalized na no obligation, free po yung aking consultation, ay mag-leave po kayo ng comment below. At kung kayo naman sa palagay ninyo ay financial expert na po kayo, di mas maganda po kung ganon. Why don't you join us in spreading the good news para ma-inform at ma-educate yung mga families dito sa Canada, because our mission is to help 30 million families by 2030. Kaya kung gusto nyo pong sumama doon sa aming campaign, mag-leave lang po kayo ng comment below or mag-fill up po kayo ng registration form para maging licensed financial professional din po kayo. Kasi marami po kayo ngayong mga mapapanood ng mga information sa YouTube, sa Facebook, pero ang tanong, are they licensed to teach this information? Kaya mas maganda po na we sit down with a licensed professional na makapagpapayo po sa inyo ng maayos. At kagaya ng sabi ko mga kababayan, no obligation, libre po ang consultation sa akin. Ako pa po ang tatawag sa inyo at kung nandito po kayo sa Edmonton mga kababayan, baka mailibre ko man lang kayo ng kahit pa paano, ng kape, di ba? Mag-usap lang tayo para matingnan natin, magkaroon po tayo ng financial health check-up. Titingnan po natin yung inyong financial situation para mabigyan po namin kayo ng nararapat na rekomendasyon. Now, pag-usapan na po natin itong very important topic na nais ko pong ibahagi sa inyo na mamumulubi ka dito sa Canada kung una na pong dahilan, wala kang pagpipigil, no self-control, or wala kang disiplina sa paggastos mo. Kaskas ka ng kaskas, yun nga ang sabi dito kaskas pa more. Ikinakaskas, alin po yung kinakaskas? Di po yung yelo na kinakaskas yung plastic card na credit card, Mastercard, American Express, anumang klaseng card yung inyong ginagamit sa pag-purchase. Kailangan po natin ng self-control at iwasan po natin yung mga lugar kung saan tayo ay parang matutokso na gumastos. Ano po yun? Yung sample po is yung pagpunta-punta natin sa mall, iwas-iwasan po natin or bawas-bawasan po natin yan. Kasi kahit pa po sabihin natin na wala naman po akong gagawin sa mall magwi-window shopping lang ako Tama mga kababayan, nag-uumpisa po yan sa pagwi-window shopping. Kasi pagwi-window shopping ninyo, dalawang boses ang maririnig nyo po. Kahit pa sabihin nyo wala kayong pera, by the time na pumunta kayo sa mall, ano sasabihin sa inyo? Sasabihin sa inyo, nito bumubulong sa inyo. Mars, wag mo munang bilhin yan kasi wala kang pera On the other hand, may maririnig ka ring boses, Mars, bilhin mo na yan. Isang kaskas lang yan sa credit card. Yan po mga kababayan. Totoo po ba o hindi? Realidad po ba yon or hindi? Aba, tanungin nyo po sarili ninyo. At pag minsan, pupunta ka ng mall, wala ka talagang bibilin. Pero, magugulat ka na lang, paglabas mo ng mall, dami-dami mo ng bit-bit. Ano nangyari sa'yo, George? Bakit ka bumili niyan? Di ba? Ano nangyari sa'yo, Ate Marites? Ba't bumili ka niyan? Hindi ko nga alam Pumunta lang ako ng mall, wala naman talaga akong bibilin. Paglabas ko, ang dami ko nang dala. So, kailangan po ninyo ng self-control, ng pagpipigil. Meron po akong personal na kakilala. Hindi naman malling ang kanyang hobby. Ang hobby naman niya is mag-travel. Talagang travel siya. Ang gaganda ng post sa Facebook, sa Instagram niya, kung saan-saan lugar siya nakakapunta. Pero pagbalik niya dito sa Canada, mga kababayan, talagang todo ang tipid niya. Talagang halos araw-araw yata nakikita ko ang pagkain niya. Costco hotdog. Or nagpo-post siya, eto na lang ang pagkain ko ngayon. Itlog.
Totoo po yan, realidad po yan. Kakilala ko po yun. Parang ang tingin ko sa kanya is yung tinatawag doon sa mga kabataan na YOLO. Na ang belief nila is you only live once, which is not true mga kababayan. You don't only live once. You live each moment, each day for the rest of your life. But you only die once. Kaya yan po, isa pong dahilan kung bakit mamumulubi ka dito sa Canada is kung wala kang self-control or wala kang disiplina sa paggastos. Pangalawang dahilan kung bakit mamumulubi ka dito sa Canada is kung wala kang financial strategy. Wala ka man lang iniisip na strategy or diskarte na iyong gagawin dun sa iyong matitirang pera sa iyong sahod. Kung may matitira man portion dun sa sahod mo, saan nyo po ba dinadala? Saan nyo po inilalagay? Ano pong ginagawa nyo? Inilalagay nyo lang po ba doon sa inyong checking account? Or wini-withdraw nyo, inilalagay nyo po doon sa inyong piggy bank? Ano po yung diskarte ninyo? Ipapakita ko po sa inyo itong mga maaaring maging diskarte ninyo doon sa natitirang pera mula sa inyong sahod. Ang tawag po dito is yung mga savings at investment vehicles na maaari nyo pong gamitin. May tatlo pong tinatawag na klase ng savings. Meron pong tinatawag na tax now, merong pangalawa po is tax later, at may pangatlo po na tinatawag na tax advantage. Isa-isahin po natin yung checking account nyo, savings account nyo, yung GIC, yung stocks, or yung mutual funds. Ang tawag po sa mga yan is tax now. Itatax ka po ngayon din. Yung pangalawa po is tax later or tax deferred. Ano-ano naman po itong mga to? Registered Retirement Savings Plan, RRIF, LIRA, LIF, RESP, CPP, at OAS. I-search nyo po yung mga acronym na yan para malaman nyo po yung mga bagay na yan na tinatawag na tax later or tax deferred. Ito po yung mas maganda. Yung pangatlo po, which is called the tax advantage. Wala ka pong tax dito. Ito pong tinatawag na TFSA, Tax-Free Savings Account. From the name itself, tax-free po ang mga ito. Kaya nga po, kung magkano yung allowable contribution for the year, minamaximize po yan ng mga may pera dito. Yung tax-free savings account. At ito pa pong pangalawa na tax advantage is life insurance benefit. Sabihin nyo sa akin, yung life insurance, para doon sa mga maiiwan nung umaalis sa mundong ito Ay, hindi lang po para doon mga kababayan. Meron din pong tinatawag na living benefits, yung life insurance. And for your information, baka hindi nyo pa po ito nalalaman mga kababayan, na wala yung Disneyland ngayon. Alam niyo po yung Disneyland mga kababayan, kung nasaan na andun si Mickey Mouse at si Donald Duck. Babasahin ko po sa inyo to para malaman nyo po ang information na ito, na yung Disneyland, in 1955, Disneyland, unable to secure a large enough bank loan, Walt Disney borrowed against the cash value from his life insurance policy to help finance the creation of his new theme park, Disneyland. Yung creation ng Disneyland, nanggaling po doon sa life insurance policy na cash value. Kaya, dyan po sa tatlong yan, ano po yung mas pipiliin ninyo? You decide mga kababayan kung tax now, tax later, or tax advantage. At pangatlong dahilan kung bakit mamumulubi ka dito sa Canada is if you don't have proper protection. Properly protected po ba yung inyong mortgage? Kung meron po kayong sariling bahay, properly protected po ba yung inyong investment? Yung inyong mga utang? Baka mamaya mga kababayan, ang mangyari po, God forbid, sabi nga nila, is misang ka sa mundong ito. Gusto mo bang iwanan yung iyong mga mahal sa buhay ng utang or ng pamana?
And that's it for me today mga kababayan. Sana po ay may natutunan kayo kahit papaano dito sa ating maigsing video. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, at kung kayo din ay naghahanap ng opportunities dito sa Canada or kahit nasa Canada na po kayo, I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Napansin ko pala, nung nag-e-edit ako ng video, ayun no, yung background ko na flag na yon bumagsak dahil dun sa aso namin.